He never changed. Nausa ba, Ginoo? Sa inyo ang tanaw. Kasi kuya ko, nausa ba, Ginoo? Sa imong kinabuhi. Ano pagbati nimo? Sukad ba ka ni Adto nga nailhan nimo ang Ginoo hantod karon nakaingon ba ka nga ang Ginoo nga lagi usa? Wala ka kay gan? Dadako. Sumayo ni Ginoo. Iben, maayon ni Ginoo sa inyo. Ako sa inyo na diri, ubay. Kamu tanan, maayon ni Ginoo. Wala gyud mausap ni Ginoo. Sa inyo kinabuhi. Igsuon, dili mausap gyud. Isa pa kung saan nakataas na yung sungay, di gibausap gyud. Bisan sa pamani mo kabuluyakon, badlungon, kakristohanon, dili mausap ang Ginoo. Hebreano 13, kapitulo 13, versikulo 8, ang pulo sa Ginoo nag-ingon, si Jesu Cristo dili gayon mausap. Siya mao gihapon kaniadto karon o sa umahango o sa katapusan o sa walay katapusan. Dili gayon mausap ang Ginoo kay bisan ang pulo sa Ginoo nagtudlo ug nagpasiguro niini kanato nga si Kristo dili gayon mausap. Bisan unsa man ta kabadlungon. Ay ko ina nga pag tuon mo kay Jesus Christ, pag ilan mo sa iya, mo nga imong personal nga Ginoo kanwas imong kinabuhi. Wala gyud pagpabadlong ang itabo diya sa imong kinabuhi. Buwan gani siguro kanato dungay nang nangalagay si Ginoo pero badlungon gyapon. Tinuod na. Wag ay siguro inay na mo ba nga badlungon gyapon si Ginoo, puyong lang. Ay wala man namiguha kaya. Suginlan ko lang kamo sa kamaturan. Tamaw na itinuod. Bisa diya sa simbahan na ito. O sa ako na lang. O sa Ginoo nga simbahan. Kung naibadlungon sa inyo, labaw lang ako. Ayaw na pastor. Ha? Ayaw na pastor. Pero bisa, o sa mga hindi mo kabadlungon, iksuwan ang Ginoo dili o dili kayo siya mausap. Usap dili mausap sa Ginoo. The power of Jesus' name never changes. Ang gahom sa ngalan ni Jesucristo dili gayon mausap. Si Juan o si Pedro miadto sa templo aron sa pag-ampo sa Ginoo. Patag alas 3 sa hapon. Nabatasan nila kini. Namusa ka ngadto sa templo aron mag-ampo sa Ginoo patag alas 3 sa hapon. Ug sang nagapaingon sila ngadto sa mga sa mga templo, may usa ka bakul dito nagibutang dito aron lamang sa pagpakalimos. Kung naay sindikato karon, ako sindikato sa una ng ninanang mga pahimos lang bitaw ang takul ang kining usa kana iyahang pagkawalay kakayahan. Kaya ang Biblia nag-ingon, kato nga bakol, ginadayungan lang to, matag adlaw, ibutang dito nga sa gawas putahan sa templo. Sa rason, aron nga makilimos. Samtang nagkaingon, kining duha ka alagad si Ginoo si Juan o si Pedro sa mao puntahan. Biana mao nga makilimos sa bakol. Aron sa pagpangayo o sa lapik tinani. Itutukan siya ni Pedro. Gitanaw siya. Umingon siya. Wala ako'y sa lapi o bulawan na ihatag kanimo. Apan ani ako'y ihatag ganang kanimo. Sa pangalan ni Jesucristo nga Nazariton, tingnan mong lakaw! Una, iyang gingon. Kung inato po siguro mo singgin, patay makalusog at siguro bakul siguro. Umpot po siguro na. Pero di po siguro nato pagkaingat. Exaggerated na siguro. Pero sa ngalan ni Jesus Christ, ito, nialalayan ng Pedro.
Tindog. Tindog pa ba yung bakol? Nakalakaw. In the name of Jesus Christ, nakalakaw ang mga bakol. Kalawa, buwag 3 size. Wala mo isa lang kayong bulawan. Apanihatag kung kanimo ang aniya kanako sa ngalan ni Jesu Kristo nga nasa ritnon. Tindog. Ublakaw. Ulang na dungagan ni Pedro, amba ug dagan. Palayo sa mga tao na nagpahimulo sa inyo. Alam na dungagan. Di pa matudaan lamang niya in the name of Jesus Christ. Kaya siyang ayohon sa iyang balatian na sukat sa iyang pagkahinukso hangtod sa pagkatigulang. Iyakining nasinati. In almost 13 years in ministry, I've seen a lot of transformation through the name of Jesus Christ. Sa ospital, nato ko ospital, harus magbisita sa mga kaisunan nato na sakit, harus mag-ampo. Even sa mga kaisunan nato na nasa ICU, mga kaila na nasa ICU. And even diha sa mga church services nato, and even preaching and teaching ni mga pangalan Jesus Christ. Na sinati na ko na grabe o ginabihan kagamhanan ng mga pangalan. Kay bisan patay kaya ng buhiron. Anak ka powerful ang gaho ang ngalan sa Dios o kana ang ngalan padayon nga gamhanan hangtod karong panahon o hangtod sa umaabot na panahon. Gamhanan ang mga pangalan. Basta mo gamit ka lang o pangalan ni Ginoong Jesucristo, mahitabo o mahitabo, basta ligon ang imong pagtuog din sa Diyos. Huwag kay dili mo sa kagamhanan ni anak iyahang pangalan. He will never change in all seasons. Dili mo sa Ginoo kay ingon ang Hebrew 3:8. Si Jesu Kristo dili kayo usab siya mao gihapon kaniadto karon ug sa walay katapusan. Kun unsa ang Ginoo kagahapon kaniadto dili siya mausap. Jesus Christ can change the shame and failures of your past and remember no more. But we are also reminded of how good He has been to us in the past, in our yesterdays. Can you imagine? Kung di pa maayong Ginoo kanimo kaniadto, wala ka karong darian. O tingali wala ka gyud nangalangan sa Ginoo. There are billions of people ini kalibutanan at kuyo. Pero isa ka na nakita sa Ginoo. Kaniadto. O sukat nga ikaw na kaila kang Jesucristo diya sa kinabuhi dili kayo sa usan. Naay mga panahon tingali nga ikaw pabadlong diya sa Ginoo bat ang Ginoo dili din sa usan. Tanawan ng Israelites, ini ang chosen people. Ito pa mo nga ini mga tawanan is inanagin sila ka-faithful sa Ginoo. Bisan maingon na ang Ginoo sila, you are my chosen people, you are my chosen nation. Panananginan ko kamong tanan. Pero kini mga tawhanan luyo ko ba sa saad sa Ginoo sa ila badlungon. Murapuryan nimo. Kapila mag-rebuild sa Ginoo. Kaya kung di man ipadlungon sila, di na mahimong ulipon niya sa Ehipto o ulipon sa Babylonia o sa uban pa ng mga kanasuran. Pero nahimo silang ulipon tungkol kay padlungon sila. Mga rebelyo sila sa Ginoo. Mga pasinupakon sila sa Ginoo. O tanawa. Ningon ba ang Ginoo nga, biyaan ko na kamo, taligdan ko na kamo. Ngawa kayo niya, nga diin. Hangtod karon wala agad niya, gihingon pa ang Ginoo. Time will come. Bisa lang itong karoon rebellion sa Ginoo ang mga katawan niya pero abot ang adlaw sila gato ng priority sa Ginoo. So umaabot na mga kasama ko
kasakit sumaabot ng mga tuigan. Sila man ang sentro, pero sila gyapon ang unang tipigan sa Ginoo. Imo una niya saan? Gisulti niya na kay Abraham, panalanginan ko ang imo mga katawhan, ang imo mga kalimatan, tuluhon ko ang mga nasod na magtumulo kanimo. Hantod karon ka na sa araw, bisan sa kabadlungon ng matawana, bisan hantod karon dagang kanila, wala ang Yesu Kristo. Pero ang Dios padayon na magtuman sa iyang saad, ini mga katawhan niya. Sama kanimo. In all seasons, yesterday, today, He is faithful and real in our challenges today. May isa katao ningon, the day of miracles is not past because the God of miracles is still present today. Kung kaniadto kaya nga mabulat patay in the name of Jesus Christ, kaya bisan hantod karon kung siya maabot na panahon, because God never changed. Never changed. Tomorrow is about forever. He knows our future and has already planned for it. He has also planned eternal blessings for us. Besides that, kining a verse nag-remind usab kanato that our children's future is also secure in Him. Di lang sa imuha, kundi pati sa imong mga anak, sa imong mga anak, sa imong mga anak. Kapuhan o kapuhan, padayon na ipakita ang kahayo sa Ginoo. Tanawa, wala lang masama, dili lang sa kay Abraham maayo. Kundi tanan kaliwat ni Abraham, nagpakita ang Ginoo kamaayo kanila. Si Bill and si Gloria, Gaider or Gaider. Sa mga usa, nabalaka sila sa future sa ilang bagong nahibugso na bata. And the Lord gave them the words of the song that has become a favorite of all Christians for around 4 decades or more. Nakulo mo sa kantahan, isulat nila. Ano ba niya? Wala? Wala na yan? Nakulo na siguro mo ani, tinoon mo niya kanta. Kining He lives with an ay pila ni. Because He lives, I can face tomorrow. Kana nas kanta. Nasulat na sa Mati ayon yatong panahon na medyo nabalaka sila kung sa'yo nagpaabot sa ilang anak. Bagpong nahimugso na anak. Kaya muna tanaw niya gubutang palibot, gubutang kalibutan, samok ng kalibutan. Pero nakabaton sila og baby. And because tingali tungod sa ila, siguro kalukoy o kanang concern sa future sa ilang anak, i-remind sila sa Ginoo. That's why nakasulat sila sa usaka alawiton nga ang Dios buhi. He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future and life is worth the living just because He lives. Kapag lumas mo na, itahanan ninyo. Ayan na lang, ang lugay ka.